Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news po ang pag-usapan natin ngayon. Answered prayers po natin ito. Alam ko marami sa inyo ang nagdarasal na sana ang Panginoon mag-intervene sa kalagayan ng ating bansa para makaiwas tayo sa sakuna na dadalhin ng giyera with China, Russia, mga superpowers, yung naiipit po tayo. Okay, so, bakit ko nasabi na makakaiwas na tayo? Hindi na yung kasing tindi ng yung brink of, lalo na nuclear war. Baka sobra pa sa Ukraine ang mangyayari sa atin kung nagkataon. Okay, ito po ang balita sa ABS-CBN News. Basahin ko Philippines says US mid-range missile system to be pulled out. Yung dinala ng mga Amerikano na Typhoon, tawag nila Typhoon, medium range capability missile system na napakalakas, supersonic missiles ito, na ito po ang ikinagalit ng China, pati na rin ang Russia. Kamakailan lang, nagsalita si President Putin in a televised address sa Russia at binanggit niya ang Pilipinas. Sabi niya na ang US has been producing missiles na malakas ang kapabilidad at dinideploy niya na sa Europe, Denmark, sinabi niya, and even in the Philippines. Nako, sikat na po ang Pilipinas dahil it has caught the attention of President Putin. Nag-warning na ang Russia na kung ganyan ang gagawin ng US, we will respond. We will also produce that kind of missile system and deploy it outside Russia. So, most likely, magdi-deploy din ng Russia ng ganong klaseng kalakas na missiles dito na sa China. Maybe in Hainan. Napakalapit ang Hainan province sa Pilipinas at nako, tutok-tutok na. So mabuti at ito, balita, nagsalita na po ang Philippine Army spokesman, si Colonel Louis Di Maala. Okay, yun pong mid-range capability missile system. It can fire yung tinatawag na Standard Missile 6 and the Tomahawk Land Attack Missiles. Nandyan po ngayon sa Northern Luzon. Kaya yung balita na natatakot si Governor Manotoc ng Ilocos Norte na baka masira ang kanyang probinsya dahil ito nga tutukan na ng ito malalakas na missiles. Okay, itong Typhoon missile system na ito dinala noong April at tinuruan ng mga kano ang ating mga sundalo paano ito gamitin. And then after that, April yung balikatan, umalis ng mga Amerikano, iniwan nila ang kanilang missile system. Kaya doon, nag-react ang China, nag-react ang Russia. Kaya yun, nalalagay po tayo sa napipintong hindi lang ordinaryong giyera ito. Nuclear war ang mangyayari pag nagkataon. Kaya nakakabahala, lalo na yung sabi ni Senator Amy,
I don't know saan niya nakuha yung informasyon niya, excuse me na ang hypersonic missiles ng China nakatutok na sa 25 targets dito sa Pilipinas. I don't know how true it is this. Kaya lang, sa tingin ko, malaki ang posibilidad na totoo yun. Kasi nga, ang magnet, ang triggering factor, yung missiles ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Kaya ang China, nagre-react lang kasi ang unang gumalaw, ang first move, US. For the first time na nag-deploy ang US forces, US government ng ganong klaseng missiles outside dito sa Asia. First time yun. Kaya, ayun. Ano na ng mga superpower? Naggigirean ng mga superpower at tayo, malilit na bansa, Pilipinas, nadadamay po. Kaya, mabuti na lang at ito. So, kailan tatanggalin? Kasi to be pulled out pa lang eh. Sabi ni Colonel Louis Di Maala, as per plan, sabi niya, it will be shipped out of the country in September or even earlier. So, ano ba ngayon? July, August, September. So, 2 buwan pa. Nako. Sana ngayon na kaagad. Bakit sa September pa? Ay, nako. Anything can happen. Basta, habang nandiyan yung, nandiyan yung mga missiles na yan, delikado pa tayo. Kasi baka may, may nuclear warheads. Kasi malakas yun. Supersonic. Although, hindi hypersonic, supersonic lang. So, ang tanong, bakit? Kasi ang tingin ko, may analysis, ang gusto talaga ng US is magtatagal na yung doon. Magtatagal yung mga missile system nila na yun. Yun ang tingin ko. So, bakit ngayon biglang nag-decide na i-pull out? Ano sa tingin nyo? Okay. To me, answered prayers. Kaya, we just keep on praying. Nakakatakot po ang ating sitwasyon. We are not in control sa mga ganyan kasi na yan mga foreign policy matters na yan. Ang Pangulo ang kaya ito na yung isa sa pinaka-risky decision ng Pangulong Marcos Jr. Yung inalaw niya yung mga missile system na ganong kalakas na pumasok. Sabi nga ng Defense Minister ng China nung security dialogue sa Singapore, people who do those things, yung inaalaw, will be burned themselves. Masusunog kayo, sabi niya. Although hindi niya pinangalanan, but referring tayo. Pumayag ang ating Pangulo na dalhin yung mga napakadelikadong armas na yun. Bahala kayo. Masusunog kayo. Sabi ng and it's a stern warning. So ngayon, yan na. Ipo-pull out na. Sana matuloy. So, answered prayers. Then, pangalawa, makikita mo na ang US, okay? Kahit ang US ang pinakamalakas na bansa ngayon in terms of military firepower. Pinakamalakas. Sumisigunda lang ang Russia and China. But dito mo makikita na ang US ayaw makipag-gera, lalo na yung nuclear war with
China and Russia, ayaw. Bakit? Pare-pareha silang matutunaw. Kaya itong mga superpowers nito, never na maggera sila. Dahil talunan sila kung naggera. Ang pwedeng paggerahin nila, yung mga maliliit na bansa, proxy ang tawag nun. Kagaya ng Ukraine, mas maliit, walang nuclear capability, o na kaya ng Western powers kasamang US na nasulsulan ang Ukraine para girahin ang Russia. O pwede yun. Kailangan kawawa, Ukraine. Ganon din sa atin. Marami ang umaasa. Marami ang natutuwa. Natutulungan daw tayo ng mga Amerikano. Tutulungan tayo ng Japan, ng UK, ng Canada, mga allied countries, tutulungan tayo. Yes, tutulungan tayo. I'm sure of that. Kagaya ng pagtulong ng Western powers sa Ukraine. Kaya lang pag nakipaggera tayo sa China over those shoals, rocks, territorial waters, tutulungan lang tayo in terms of material, equipment, dollars. Kailang tayo lang ang makikipaglaban, tayo lang mamamatay. Let's wake up, mga kababayan. Kung gusto nyong ipaglaban ang ating teritoryo, yes, why not? Ako, handa pa rin akong respond to the call of duty kung talagang kinakailangan. Dahil talaga namang ipaglaban natin ang ating mga territorial rights, sovereign rights, whatever. Kaya lang, let's count the cost of war. It means death to millions of Filipinos pag nakipaggyera tayo sa China over those shoals, territorial waters. Handa pa akong lumaban. Pag tinawag ako, I will go. Kung patay, patay. Anyway, lahat man tayo mamamatay. Di mas mabuti na lang yung mamamatay tayo para sa inang bayan. Kaya lang, is there a way na maiwasan ang gera? Yes. Diskarte lang yan. Foreign policy. So, ang diskarte ng administrasyong ito is palaban. So be it. Palaban. Tingnan natin kung ano yung legacy na maiiwan nila sa bansang ito pag nakipaggera tayo sa China over the shoals, waters, and rocks. So, let's keep on praying, mga kaibigan, na tuluyan ng aalisin sa bansa natin itong mga delikadong missile system ng Amerika na ito ng magnet ng gera. So, salamat sa Panginoong Diyos na maiwas tayo sa mga sakuna. Although, ito na po ang signs of the second coming of our Lord Jesus Christ. Wars and rumors of wars. Ang tanong, pagbalik ng Panginoon, are you ready? Yon ang importanteng katanungan na dapat niyong masagot. How to be ready sa pagbabalik ng Panginoon? Maniwala lang, tanggapin niyo lang ang gospel, yung magandang balita ng Panginoon. Lagi kong sinasabi, ABC. Ano yung ABC? A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag nagawa po natin yan, we can be ready anytime sa pagbabalik ng Panginoong Hesus.